ang ilan sa mga pagbaha o pagtaas ng tubig sa iba't ibang panig ng mundo. Buwan o moon daw ang may sala. Ang katotohanan sa mga misteryong bumabalot sa buwan, alamin natin ngayong umaga. Here are 6 buwan-tastic facts na siguradong magpapawaw sa inyo. Buwan-tastic fact number 1, the moon smells. Ayon sa Apollo mission's astronauts, meron daw amoy ang buwan. Although walang hangin sa buwan, kaya hindi posibleng maamoy ito. Pero sa pagbalik ng mga astronauts sa spacecraft matapos ang kanilang moonwalk, napansin nilang may kakaibang amoy ang kinuha nilang lunar dust o lunar regolith. Inilarawan ni Buzz Aldrin, isang American astronaut at ang pangalawang taong nakapaglakad sa buwan, ang amoy na kagaya raw sa isang sunog na gunpowder. Ang naisip ng mga scientists, it might be because dun sa moon, walang masyadong oxygen, walang atmosphere. So pagpasok ng mga astronauts sa lander nila, yung mga dust na to, yung mga abo na galing sa moon, nakaka-come into contact with oxygen and other gases for the first time. At yung chemical reactions na to, yung nagdadala ng yung temporary na amoy na naamoy nila. Buwan-tastic fact number 2, the moon has mountains. Sa kabila ng peaceful na itsura nito mula sa Earth, ang buwan, meron daw mga bundok tulad ng ating mundo. Tallest mountain sa buwan ay ang Mons Huygens, na may taas na 18,000 feet. Lagpas sa kalahati ng Mount Everest. Mga bundok sa buwan ay nabuo sa isang proseso mostly. At yung proseso na to ay yung pagtama ng mga meteors sa moon. No? So, yung mga meteors na to o mga bato galing sa kalawakan, pag tumama sa buwan natin, yung buwan natin nakakabuo ng mga crater. No? So mayroong mga butas at yung butas na to, yung dating laman niya napupunta sa gilid. At sa gilid na to, andun yung mga bundok. May mga lupa na galing sa buwan na natatapon, tumatapon papunta sa gilid at dun nabubuo yung mga bundok sa gilid. Pero dahil sa nature ng surface ng buwan, mahirap matukoy kung ano ang eksaktong bilang ng mga bundok doon. Fantastic fact number 3, the moon has quakes. Yes mga kaaha, hashtag may lindol. Nagkakaroon din ng lindol sa buwan tulad sa ating mundo. Ang tawag sa mga lindol dito, ay ano pa nga ba? Di moonquakes! No joke! Pero di tulad ng earthquake na dulot ng paggalaw ng tectonic plates at volcanic activity, ang isang dahilan naman daw ng moonquake ay ang bulalakaw. Kadalasan, ang mga pagyanig sa buwan ay dulot ng pagtama ng mga bato galing sa outer space. Yung buwan, wala siya ng atmosphere. So pag may bato na nahulog galing sa kalangitan, papunta sa buwan, diretso yun sa lupa ng buwan. At dahil pag tumatama siya sa buwan, yun, nagkakaroon ng pagyanig. Bagamat madalang at mas mahina ang moonquake sa earthquake, ang pag-aaral ng pagyanig sa buwan ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa internal structure ng buwan na nagagamit sa paghahanda sa mga susunod pang lunar exploration. Fantastic fact number 4, there's no dark side, only far side of the moon. Bago pa man ang mga space exploration, never nakita ng sangkatauhan ng far side ng buwan. Dahilan para bumuo ang tao ng speculation at mag-isip ng misteryo sa bahaging iyon ng buwan na hindi nakikita. Kaya naman nabuo rin ang term na dark side of the moon. Sa totoo, walang dark side of the moon na permanente. So, at any given time, kalahati ng buwan ay naiilawan at kalahati ng buwan ay nasa madilim. So, walang permanent na dark side ng moon. Pero, merong permanent na far side ng moon. Merong side yung moon na parating malayo sa Earth at parating nakatalikod sa Earth. At merong near side of the moon, yung malapit na side, na parating nakaharap sa Earth. Kahit mapa-half moon man, yun yung side ng moon na nakita natin, yung near side of the moon. Patunay rito ang ilang lunar mission na nanggaling na sa far side ng buwan tulad ng kababalik lang na Chang'e 6, ang Chinese moon mission na dumating sa mundo noong June 25. Fantastic fact number 5,
The moon is moving away from the Earth. Alam niyo bang ang buwan ay lumalayo sa mundo year by year? Ayon sa British Broadcasting Company o BBC noong 1970s, nakumpirma ang unang suspetsa ng English astronomer na si Edmund Halley na lumalayo ang buwan sa atin. Sa tulong ng mga salamin na inilagay ng mga nagtagumpay na lunar missions, natiyak ng mga scientists na lumayo ang buwan mula sa Earth ng 3.8 centimeters kada taon. So yes, totoo yun. Yung buwan natin lumalayo ng dahan-dahan sa Earth, no? At may kinalaman ito sa tides actually. And apparently, may kaugnayan ng paglayo ng buwan sa ating Buwantastic Fact number 6. The moon affects tides. Kung sa paglalakad nyo sa dalampasigan, masaksihan yung tumataas o bumababa ang tubig dagat, tumingin lang kayo sa kalangitan dahil may kinalaman daw ang buwan dyan. Malayo man kung titingnan ng buwan mula sa atin, ang gravitational pull nito sa Earth ay may malaking papel sa pagtaas o pagbaba ng tubig o nang kung tawagin ay tides. Kasi yung moon, meron din siyang gravity. No? Hinahatak din ang lahat ng bagay sa Earth, in fact. Pero, pag magaan lang ang isang bagay, kagaya ko, hindi ko nararamdaman masyado yung epekto ng gravity ng moon. Kasi hindi ako ganun kalaki. Yung isang napakalaking bagay dito sa ating Earth ay yung karagatan, yung oceans. Sobrang daming tubig sa karagatan, sobrang daming oceans. At yung oceans na to, ramdam na ramdam nila yung epekto ng gravity ng paghatak ng moon. Dahil sa paghatak ng moon, ng gravity ng moon, yung hugis ng ocean natin nagiging oblong. Mas mataas siya doon ng konti, doon sa part na kaharap ng moon. Tapos mataas din siya doon sa side na opposite sa moon. Tapos yung side na nasa gilid, mas manipis. So yung mga side na mas mataas siya, yun yung mga high tide. Tapos yung mga sides na nasa gilid, yun yung low tide. No? Mas mababa yung level ng tubig dagat. Ang moon wobble o ang pagbabago-bago ng orbit ng buwan sa loob ng 18.6 years, malaki rin ang epekto sa mga tide. Pero ano naman kaya ang kaugnayan ng tide sa paglayo ng buwan sa Earth? Kunwari, ako yung Earth. At yung jacket ko, yun yung ocean. No? So yung moon, hinahatak niya yung ocean ko. May high tide ako at may low tide, kung saan mas mababa. Yung paghatak na yun, medyo tinatapon niya yung moon palayo. So ito yun, diba? Dahil to sa moon, nagkakaroon ng high tide. Ako, umiikot ako ganyan. So sa pag-ikot ko na ganyan, parang pinipilit ko yung moon na lumayo palalo. So, yung energy ng pag-ikot ng Earth, dahan-dahan natatapon papunta sa moon. At dahil natatapon siya papunta sa moon, yung moon lumalayo ng lumalayo. Sa layong 238,855 miles, ang buwan ang pinakamalapit na kapitbahay natin sa space. Guys, imagine, kung kaya makapag-drive ng kotse papunta sa moon, abutin siguro ng 6 months para mapuntahan ito sa bilis na 60 miles per hour all day, every day. Kaya naman hindi nakapagtataka na may malaking epekto ang buwan sa buhay natin dito sa Earth. Buwantastic nga naman! Aha!